Till death do us part ang laging pangako ng dalawang nag-iibigan sa harap ng altar. Pero sa panahon ngayon, kay dali nang pati rin ang taling nag-uugnay sa mag-asawang dating nagsumpaan. Ikaw kapuso, kakayanin mo bang ipaubaya ang taong iyong pinangakuang mamahalin hanggang sa kamatayan? Dear Papa Dudut, Rod na lang po ang itawag nyo sa akin, Papa Dudut. Office staff po ako sa isang government agency dito sa Pangasinan. 38 years old at may 2 anak na. Lumaki po ako sa may kayang pamilya pero kailanman ay hindi ko ginamit ang family background ko para sa pansariling interes. Nagsumikap ako mag-aral at nakapagtapos sa kursong business ad. Matapos po nito ay kumuha ako ng civil service at naging government employee. Ang ipon na nakuha ko mula sa trabaho ay ginawa kong puhunan para makapagpatayo ng maliit na auto shop. Taong 2012 noong ikasal ako sa asawa kong si Apple, nagsimula po kami bilang magkaibigan sa college. Magkaiba man ang department naming pareho ay pinagtagpo kami ng tadhana nang maging magkaklase kami sa isang minor subject. Working student po kasi noon si Apple na kumukuha ng accountancy kaya irregular student siya. Estudyante pa lamang pero si Apple na ang nagpapaaral sa kanyang sarili at sa awa or sa isa niyang kapatid. Bedridden na kasi ang kanilang padre di pamilya. Matapos ma-stroke samantalang naglalabada lang ang tanging trabaho ng kanyang ina. Magkasalungat ang estado namin sa buhay ni Apple, Papa Dudut. Pero sa kabila noon ay naging college sweethearts kaming dalawa. Nabighani ako noon sa taglay niyang karisma. Simple, walang arte sa katawan. At ang pinaka nagustuhan ko sa kanya ay ang pagpupursige nitong makapagtapos sa pag-aaral. Sa katunayan, Papa Dudut ay sa kanya ako na-inspire na ayusin din ang pag-aaral ko. Bago kasi ako lumipat sa eskwelahan kung saan kami nagkakilala, ay nakailang lipat na ako ng school. Sa mga sumunod na taon ay mas pinatibay pa ng panahon ang naging relasyon naming dalawa ni Apple. Umabot kami ng 10 years bilang magkasintahan hanggang sa nag-decide na nga kaming iharap na siya ang bawat isa sa altar. Knock. Uy, ikaw pala. Wow, ayos ang pormahan bro ah. Saan ang libing? Gagi, may date kami ni Mrs. kanina. Dumaan na rin ako para kunin sana yung order ko sa'yo. Wala pa yung order mo eh. Na-delay yung shipping. Bukas pa siguro darating yun. Ang tagal naman nun. Last week ko pa in-order yun ah. Ito naman, lapit-lapit ng bahay nyo eh. Ako na magdadala pagdating, huwag ka na mag-alala. Siguraduhin mo yan ah. Next week na yung endurance race namin eh. Kailangan maporma yung motor ko kasing porma ng may-ari para agaw atensyon sa mga chicks. Gago, kung magsalita ka parang wala kang misis ah. Ito naman napakaseryoso, syempre biro lang yun. Di ka na nasanay sa akin. Nasanay na ako sa'yo, alam ko na mga galawan mo uy. Ikaw ba? Wala ka na ba talagang planong bumalik sa pagiging rider? Tagal mo nang di sumasali sa mga endurance race ah. Miss ka na ng tropa. Tako, pas mo na ako dyan. May pinag-iipunan ako eh. Ang yaman-yaman mo, ano ba pinag-iipunan mo? Atin-atin lang to ha. Pero plano ko na mag-propose kay Apple. Talaga? Mabuti naman. Kala ko hindi ka na mag-aasawa eh. Siyempre, siniguro ko muna na siya na talaga. Sa 10 years niyong magjowa, di pa ba kayo sigurado sa lagay na yan? Huwag mo akong itulad sa'yo ha. 3 taon pa lang kayo magsyota ng misis mo nun. Pinakasalan mo na kaagad. Dapat, bago magpakasal, kilalanin mo muna pakakasalan mo. Alam mo, sapat na sa amin yung 3 years ng asawa ko. Wala naman sa tagal ng pagsasama yan eh. Nasa nararamdaman yan kung totoo ba talaga yung pagmamahal mo sa tao. Ang tanong, si Apple na ba talaga ang the one? Siya na talaga eh. Nasa kanya na lahat ang gusto ko sa isang tao. Maalaga, mabait, masiyahin.
Alam mo yung makita ko lang siya buo na kagad yung araw ko. For 10 years, kung ano yung naramdaman ko nung na-inlove ako sa kanya, ganun pa rin ang nararamdaman ko sa kanya hanggang ngayon. Palagi pa rin akong excited na makita siya. Marinig ko lang boses niya, kinikilig na ako. Alam mo yung mga bagay na ganun? Ay sus, tinamaan nga talaga. Kung siya na talaga, edi congrats. Welcome to the club. Sa tropa natin, ikaw na lang ang walang asawa eh. Uy, thank you, thank you. Sa paanong paraan mo ba gustong mag-propose? Gusto mo magplano tayo? Simple lang yung gusto ko. Ayoko nung may pa-surprise pang nalalaman. Saka practical na tao si Apple Kaya paniguradong ayaw din niya sa magastos na proposal. Alam kong kuripot kang tao. Pero bro, isang beses ka lang magpo-propose sa tanang buhay mo. Gastusan mo naman na. Anong gagawin mo? Luluhod ka lang tapos magtatanong ng, will you marry me? Ang corny naman nun. Siyempre may plano rin naman ako. Magsasagada kami. Gustong gusto niya ron Tapos sa taas ng bundok, sa ibabaw ng mga ulap, doon ko hihingi ng kamay niya. Yan. Ganyan dapat para naman medyo romantic. Pakiligin mo naman si Apple. Araw-araw kinikilig sa akin yun, wag ka. Di kayo ng romantic couple ng taon. O siya, daanan ko na lang ulit bukas yung in-order ko sa'yo ha. Naghihintay si Esme sa kotse. Mamaya bungangaan na naman ako nun kapag nagtagal ako rito. Bakit? Bad trip na naman ba? Oo Maaga kasing nagsara yung resto na gusto niya sanang kainan kanina kaya sa ibang resto kami kumain. Hayaan mo na yun, huwag mo siyang alalahanin. Mas masarap yung putahing ipakakain ko sa kanya mamaya. Sira ulo. Sige na, ingat kayo. Sige, una na ako. Congrats ulit bro ha. Papa Dudut, hindi kasing ganda at kasing cool na mga trending na marriage proposal ang ginawa ko kay Apple. Dinala ko lamang siya sa paborito naming lugar sa Sagada at doon ay ipinakita ko sa kanya ang singsing na sumisimbolo ng walang hanggang pagmamahal ko sa kanya. Naging saksi noon ang mga ulap at ang papasikat na araw sa pagpayag ni Apple na pakasalan ako. Doon din ay sinimulan naming pareho ang panibagong yugto ng aming buhay. 2 years matapos kaming magsumpaan sa harap ng altar, ay nabiyayaan kami ng isang cute na baby boy na pinangalanan naming Jared. 2 taon nang lumipas ay nakapagpundar kami ng sarili naming bahay at lupa. Kasabay nito ay ang pagdating ng ikalawa naming supling na si Allison. Papadudot masasabi kong ako na siguro ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo noon dahil maliban sa isang maganda at madiskarteng asawa ay ibinigay sa amin ang pareho naming hiling ni Apple. Anak na lalaki at babaeng anak. Bukod dito ay mas lumawag pa ang sarili kong business na malaki ang naitulong sa panimula ng aking buhay may asawa. Sobrang kontento na ako noon sa buhay ko, Papa Dudut. At wala na akong ibang mahihiling pa sa Diyos, kundi ang mapanatiling masaya at masigla ang maliit naming pamilya. Yun nga lang po, pagkatapos ng mapayapang buhay ay biglang dumating ang isang unos sa aming pamilya. Ang mala fairy tale naming kwento ay bumaligtad ng mapansin ko ang biglaang pagbabago sa ugali ng asawa kong si Apple. Pasok ka muna. Nagbibihis pa si Apple Nasaan misis mo? Nandun, nagpaiwan sa sasakyan. Mainit daw kaya doon na lang siya maghihintay. Sige. Pasensya na, hindi ko na malayan ang oras kanina Nakaidlip kasi ako. Hindi naman ako ginising ni Apple. Ayos lang. Weekday naman Di naman siguro punuan yung mga kainan ngayon. Nakakatuwa nga bro Ngayon na lang tayo ulit makakapag-double date. Sobrang busy na kasi natin ngayon. Wala na tayong time para sa mga date-date na yan. Nag-iiba na kasi priorities natin habang tumatanda. Pero syempre, kailangan magpaka-romantic pa rin tayo paminsan-minsan para hindi magsawa si Commander. Ga? Sinabi mo pa. O Rod, nandito na pala kayo. Akala ko ba nagbibihis ka na? Ba't ganyan pa suot mo? Hindi ko ba nasabi sa'yo na hindi na ako makakasama? Masama kasi pakiramdam ko Ayos ka lang ba? Anong masakit sa'yo? Wala to. Pagod lang siguro. Tutulog ko na lang to.
Masakit ba ang ulo mo? May lagnat ka ba? Kuha kita ng gamot, gusto mo? Di na, pahinga lang katapat nito. Sorry Miguel ha, pakisabi na lang kay Mare na di ko kayo masasamahan. Oh, okay lang. No worries. Magpahinga ka na lang muna. Sorry bro, kung ganyan lang din mukhang hindi na kami makakasama ni Apple. Walang problema dun. Marami pa namang next time eh. Paano yan? Maiiwan ko na muna kayong dalawa dyan ha. Papahinga na ako. Sige Mare, pagaling ka. Alam mo ba, itong mga nakarang araw, lagi na lang ganyan si Apple. Anong laging ganyan? Ganyan. Laging wala siyang gana sa mga bagay-bagay. Nung minsan inaya ko rin siya lumabas, nagrason lang siya. Eh baka naman masama lang talaga pakiramdam niya. Hindi bro eh. Ayaw na ayaw ni Apple na magkasakit. Kaya kapag ramdam niya masama na ang pakiramdam niya, inaagapan niya na kaagad. Eh halos 2 linggo na siyang ganyan eh. Bakit? Nag-aaway ba kayo? Baka naman nagtatampo sa'yo. Hindi rin. Iba magtampo si Apple. Hindi mo gugusto yung maranasan yun. Kasi kapag siya nagtampo, ipinapaalam niya kaagad talaga sa'yo. Paano? Magdadabog yan. Oras-oras kang iirapan tapos hindi ka kikibuin hanggat hindi mo sinusuyo. Eh anong gusto mong sabihin ko? Hindi naman ako magaling sa mga ganyang bagay eh. Ano bang malay ko sa mga tumatakbo sa isip ng mga babae? Hindi mo kasi siguro pinagbigyan kagabi. Ako kamo yung hindi mapagbigyan. Isa pa yun. Lahat ng mga karaniwang gustong-gusto niyang gawin, ngayon parang wala na siyang interes sa mga bagay na paborito niya. Baka may problema siya na ayaw niyang ipaalam sa'yo. Yun nga eh. Tuwing tinatanong ko naman kung anong meron, palagi niya sagot, wala. Kapag tinatanong ko kung okay lang siya, okay lang naman daw. Pero alam ko may something eh, ramdam ko. Alam mo bro, napapraning ka lang siguro. Hindi bro eh. Ayoko man sabihin, pero minsan parang lutang siya. Laging tulala, malalim ang iniisip. Kapag nag-uusap kaming dalawa, wala siya sa concentration. Alam mo yung itsura ng natalo ng malaki sa sugal? Ganun na ganun siya. Hindi naman kaya depressed siya? Depressed? Bakit naman siya madi-depress? Malay ko. Kayong dalawa lagi magkasama eh. Huwag mo sa akin itanong. Baka naman sawa na kasi siya sa'yo. Seryoso nga. Nag-aalala na ako sa kanya. Ayun nga. I-check mo kung may pinagdadaanan ba siyang malala. Baka mamaya may malaki pala siyang problema na sinasarili na pala niya. Sana naman wala. Sana nga. Pero pag-usapan niyo yan. Kung tingin mo may problema talaga, alamin mo kung ano yun. Susubukan ko ulit siyang kausapin mamaya. O sige na, alis na ako. Bumawi kayo sa susunod ha. Oo, promise. Pasensya na ha. Papadudod sa halos 20 years ng pagsasama namin ni Apple ay siya na siguro ang pinaka-optimistic na taong nakilala ko. Noong mga bata pa kami ay punong-puno siya ng pangarap para sa pamilya niya. Mataas ang ambisyon niya sa buhay at napaka-positibo ng pananaw niya sa bawat kaganapang dumarating sa kanyang buhay kahit napakasalimuot ng mga pinagdaanan niya. Malimit lamang siyang magpakita sa kalungkutan or malimit lang siyang magpakita ng kalungkutan. Sa katunayan ay huli ko siyang nakitang umiyak ay noong magkasunod na namatay ang mga magulang nito. Namatay ang kanyang tatay sa pagtulog at ang sumunod na taon naman ay namatay naman ang nanay nito nang dahil sa komplikasyon sa baga. Ngayon ang Apple na nakikita ko ay para bang pasa ng buong daigdig. Sa isang iglap ay para ba siyang tinubuan ng 1,000 problema na kahit nakangiti ay kita sa mga mata nito ang kalungkutan. Kung madaldal siya noon ay bigla siyang naging tahimik sa ngayon. Minsan ko nga siyang naabutang umiiyak sa CR sa kalagitnaan ng gabi. Nang tanungin ko kung ano ang nangyari ay bigla raw niyang na-miss ang mga magulang niya. Papadudo tuwing kinukumusta ko po si Apple kung may pinagdadaanan ba siyang problema ay palaging wala at okay lang ang nagiging sagot niya. Pero bilang asawa ay ramdam ko na may dinadala siyang mabigat sa kanyang dibdib. Ang dating mga bagay na paboritong gawin ni Apple ay bigla na lamang niyang tinigilan. Hindi na siya excited sa mga bagong labas na Korean drama. Hindi na siya pala-post sa kanyang Facebook at tuwing sinasamahan niya akong manood ng pelikula ay palagi lamang siyang nakatulala sa kawalan. Marahil papadudot,
Totoo nga ang sinasabi sa akin ni Miguel na baka depressed ang asawa ko. Sinubukan kong mag-research online tungkol sa depression pero mas lalo lang po akong naguluhan. Kaya mas minabuti ko na lamang namin na magpakonsulta sa espesyalista. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Ni hindi na nga niya tinanong kung bakit. Sumama na lamang siya na parabang wala ng gana sa buhay. Matapos ang consultation namin ay na-diagnose nga si Apple na merong clinical depression. Ayon sa doktor ay isa raw ito sa mga pinaka-severe na klase ng depression. Hindi lang daw ito simpleng depression na ang ugat ay dahil nawala ng mahal sa buhay, naalis sa trabaho o nagkaroon ng malubhang sakit. Sa naging pag-uusap nila Apple at ng kanyang doktor ay nalaman kong palagi raw nagkakaroon ng anxiety attack si Apple dahil sa past at sa uncertainty ng kanyang future. Ang mga bagay na ito ay ang unti-unting gumupo sa kanya dahilan para mauwi siya sa depression. Hindi naman sa question ko ang naging diagnosis ng doktor Papa Dudut. Pero hindi ko lang maisip kung bakit madedepress ang asawa ko dahil meron naman siyang maayos na buhay. May malusog at makukulit na 2 anak. Nandito naman ako bilang asawa niya na laging nakasuporta sa kanya. Meron din kaming negosyo at hindi namin problema ang pera. Pero kahit na ganoon ay ayon sa doktor na kumausap kay Apple ay nakakaramdam pa rin daw ang asawa ko ng kalungkutan, hopelessness and emptiness. Napaisip tuloy ako kung meron ba akong pagkukulang bilang isang asawa kay Apple. Pinagdudahan ko ang sarili ko noon kung naibibigay ko ba ang kagustuhan niya. Kung nagagampanan ko ba ng maayos ang pagiging kabiyak ng kanyang puso. Sa mga sumunod na buwan ay mas naging iritable si Apple. Sa sobrang pagka-moody niya ay natatakot na rin minsan ang mga anak namin na lumapit sa kanya dahil baka mapagalitan sila. Napapabayaan na rin ni Apple ang trabaho niya bilang ina sa mga anak namin. Nawala na siya ng ganang gawin ang mga dating hobbies niya. Karaniwan din siyang walang ganang kumain. Sa paglala ng sitwasyon ni Apple ay napilitan na akong kumprontahin siya, Papa Dudut. Apple, tulog ka na ba? Hindi pa. Pwede ba tayo mag-usap? Sige, ano pag-uusapan natin? Alam kong paulit-ulit na tong tanong ko na to sa'yo. Pero sana this time, sabihin mo na ang totoo. Okay ka lang ba talaga? May problema ka ba? May pinagdadaanan ka ba na hindi mo sinasabi sa akin? Bakit mo naman natanong yan? Apple, sa tagal ng pagsasama natin, alam ko kung kailan ka may problema. At alam ko rin na tuwing may problema ka, hindi ka nagsasabi sa akin. Alam mo, nakakatampo nga kasi lagi mo na lang sinasarili kapag may pinagdadaanan ka. Parang hindi mo ko asawa. Wala ka bang tiwala sa akin? Bakit ayaw mo mag-open sa akin? Wala akong problema. Ayan na naman tayo Lagi na lang ganyan ang sagot mo. Keso okay raw, pero office naman sa mga galaw mo na hindi ka okay. Iba ang binabanggit na bibig mo sa pinapakita ng mga mata mo. Alam kong hindi ka okay. Alam mo naman pala Para saan pa yung tanong mo? Kasi gusto kong malaman kung anong dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Lagi kang wala sa sarili mo. Recently, napapansin ko na parang ang bigat-bigat ang pinagdadaanan mo. Nagustuhin ko man tumulong. Wala akong magawa kasi nga ayaw mo mag-share sa akin. Alam mo naman diba na lumaki ako sa hirap? Ipinanganak at nalagutan na lang ang mga magulang ko ng hininga na hikahos sa buhay.
Never nilang naranasan ang mga bagay na meron ako ngayon. Ang mga kapatid ko, di ko alam kung sang lupalop ko na sila mahahanap ngayon. Kung okay pa ba sila, o kung buhay pa. Ayoko nang bumalik sa ganong klaseng buhay. Yung palagi naming pinoproblema kung paano kami kakain sa mga susunod na araw. Hindi ko alam, Rod. Pero parang hindi ko maiwasang mag-guilty. Ang ganda ng buhay ko ngayon pero ni isa sa mga bagay na meron ako, hindi man lang natikman o naranasan ng pamilya ko. Hindi ko alam kung deserve ko ba lahat ng natatanggap ko ngayon. Mahirap i-explain pero ang bigat lang sa dibdib na wala akong magawa para bumawi sa kanila. Na iparamdam sa kanila kung paano magkaroon ng magandang buhay. Apple, deserve mo lahat ng blessings na meron ka ngayon. Kasi mabait kang asawa, mabait kang nanay, mabait kang tao. Kung anong meron ka ngayon, lahat ng to pinaghirapan mo. Kaya huwag mong questionin ang buhay mo. Kasi pinaghirapan mo lahat ng mga bagay na tinatamasa mo ngayon. Natatakot ako eh. Natatakot ako na baka isang araw bigla na lang bawiin sa atin to. Alam mo yung parang nasa panaginip ka lang? Tapos anumang oras magigising ka na lang bigla sa katotohanan? Hindi ko maiwasang maparanoid na sa sobrang ayos ng buhay natin, darating yung araw na baka malugmok tayo. Ayoko nang mangyari yun, Rod. Ayokong maranasan ng mga anak kong naranasan kong hirap habang lumalaki. Ay, halika nga rito. Yayakapin kita para gumaan ang pakiramdam mo. Hindi ka na babalik sa hirap. Kahit kailan, hindi ka na maghihirap. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka na mag-isa. Nandito ako. At hanggat humihinga pa ang asawa mo, magbubuhay reyna ka. Hindi ko hayaang danasin ulit ang dating buhay na nakagisnan mo. Hanggang sa pagtanda na natin tong setup na to. Kaya huwag ka mag-alala. Di ba, pangako natin sa isa't isa na tayo ang magtutulungan sa hirap man at ginawa? Ang sarap pakinggan. Pero katulad ng mga pangako, mga salita lang yan. Wala pa rin tayong kasiguruhan kung anong mangyayari bukas. Hindi natin hawak ang future natin. Yung mga salitang pangako na yan, ginagamit lang yan para mapanatag ang loob natin. Huwag mong nilalang ang mga pangako na binitiwan natin sa harap ng altar. Maniwala ka sa akin, Apple. Hindi kita pababayaan. Ikaw at ang mga anak natin. Asang makakatulong ito sa nararamdaman ng asawa ko. Nagpatuloy din si Apple sa pakikipagkita sa isang espesyalista pero kahit ganoon ay hindi ko pa rin nakitaan ng pagbabago si Apple. Dumating nga sa puntong nagbago na ang itsura nito. Sobra siyang nangayayat noon dahil sa kawalan ng ganang kumain. Napapabayaan na rin niya noon ang mga anak namin kaya kinailangan ko nang maghanap ng yaya para sa mga bata at maid para may magtrabaho sa bahay habang wala ako at para mabantayan na rin si Apple. Sa kalagayan noon ni Apple ay kinailangan na siyang resetahan ng antidepressant medication. At bilang asawa ay sobrang sakit sa puso na makita ang asawa kong mag-isang nilalabanan ng kanyang depression. Kahit na anong gawin kong tulong at suporta ay wala naman itong naitutulong sa kalagayan ni Apple, Papa Dudut. Wala naman akong ibang magagawa noon kundi ang humingi na lamang ng gabay sa Diyos, Papa Dudut. Kahit ganoon ay hindi po ako tumigil. Pilit kong ibinalik ang mga bagay na nagpapa-excite kay Apple. Ipinagluluto ko siya ng mga paborito niyang pagkain. Ibinibili ko siya ng mga bagay na dati niyang kinagigiliwan. Paminsan-minsan ay iniimbita ko rin ang mga kaibigan niya para tumambay sa bahay at lahat ng ginawa ko ay nagbunga din, Papa Dudut. Nang makita kong unti-unti nang bumabalik sa dating sigla, si Apple. Oh, andyan ka na pala. OT na naman ba?
Late ka na umuwi ah. Napahaba yung meeting namin eh. Marami kaming events ngayong buwan. Teka, ano yun? Kari-kari ba yung naaamoy ko? Oo, nagluto ako ng hapunan. Palagi na kasi tayong take-out eh. Tsaka nabanggit mo last week na gusto mo ulit ng kare-kare kaya nagluto ako. Talaga? Sino kasama mo nagluto? Si Yaya Ising ba? Hindi, pinag-day off ko na muna sila ni Lani. Naisip ko na kailangan ko rin ng time kasama ang mga bata. Kaya kaming tatlo na lang ang nag-bonding buong maghapon. Wow, ang daya naman. Nagbanding kayo nang wala ako? Ay, nagtatampo. Hayaan mo, tayo naman ang magbabonding mamaya. Uy, gusto ko yan. Sa totoo lang, sobrang miss ka na ng mga anak mo. Ako rin. Miss ko na rin ang dating Apple. Huwag kang mag-alala, babawi ako sa inyo. Ibig bang sabihin nito, okay ka na? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Lilipas din to. Hindi ko rin naman maiwasang mag-alala kasi nga sobrang laki ng pinagbago mo eh. Alam mo yun, nandito ka naman pero hindi ka namin ramdam. Lagi ka nasa kwarto. Malimit ka lang makipag-usap. Hindi ka na namin nakakabanding. Yung mga dati mong ginagawa, hindi mo na hinaharap. Kaya sobrang saya ko na bumabalik ka na sa dati. Sorry kung nadamay pa kayo sa kadramahan ko. Hindi mo kailangan mag-sorry. At never naging kadramahan ang pinagdaanan mo. Hindi joke ang mental health. At kahit sino man pwedeng makaranas ng mental breakdown. Kaya wag na wag ka magsosorry kung nagkaroon ka ng mga anxiety attack o depression. Hindi mo kasalanan yun. Sa totoo nga niyan, ako ang dapat na mag-sorry sa'yo. Kasi hindi ko alam kung paano ang tamang approach sa mga ganyang bagay. Ginawa mo naman ang lahat eh. Sobra ako nagpapasalamat na hindi mo ko iniwan. Ipinaramdam mo sa akin na hindi ako nag-iisa. Basta, masaya ako ngayong araw na to. Kasi nakikita na ulit kitang umiti. At ang pinaka-the best pa matitikman ko na ulit ang luto mo. Sa atin lang to ha. Masyadong maalat magluto si Yaya Ising ng ulam eh. Ikaw talaga? Namiss mo luto ko? Oo naman. Lalo na yung specialty mo na Bicol Express. Hayaan mo, ipagluluto kita niyan sa susunod na araw. May naisip ako. Ano kaya kung mag-outing tayo? Outing? Saan mo ba gusto ha? Gusto ng mga batang mag-swimming eh. Tingin mo? Sige ba? Swimming lang pala eh. Sige, set natin yan sa weekend. Matagal na rin tayo hindi nakakapag-outing no? Matagal-tagal na nga. Ay, naalala ko. Naglinis pala ako ng bahay kanina. Napansin ko na masyado na akong maraming gamit na nakatambak lang sa kwarto. Gusto ko sanang ipamigay na yung mga damit na hindi ko na nagagamit. Ikaw ba? Baka may mga hindi ka na rin isinusuot na mga damit na gusto mo nang ipamigay. Hindi ko alam eh. Check ko na lang sa day off ko. Hindi ko pa mahaharap yan sa ngayon eh. Marami pa kasi akong gagawin this week. Ako na lang titingin kung busy ka. Mukhang ang dami mong plano ngayon ah. Sobrang productive mo na. Ito yung apple na matagal ko nang hinahanap. Naisip ko na marami pa akong bagay na kailangang ayusin. Marami pa akong hindi natatapos. Sus! Ang lawak ng ngiti ah. Grabe ba talaga ang pinagbago ko? Parang di naman. Huwag na natin balikan yan. Basta ang mahalaga, okay ka na. Payakap nga! Halika rito, dali. Sobrang proud ako sa'yo, Apple. Sana tuloy-tuloy na to. Sana nga. Magpalit ka na kaya. Ang asim mo na eh. Grabe naman. Magpalit ka na. Malapit nang maluto yung kare-kare para makakain na tayo. Okay, sige. Nga pala, nasaan yung mga bata? Kukumustahin ko muna sila. Nasa kwarto sila. Nanonood sa laptop. Tandang-tanda ko pa ang araw na yon, Papa Dudut, dahil isa na siguro yon sa mga araw kung saan ay nararamdaman ko na para bang nabunutan ng tinik ang dibdib ko. Para akong nagising sa isang mahabang bangungot. Muli ko na silayan ang ngiti sa mga mata ng asawa ko at para bang sa isang pitik ay bumalik siya sa dating siya. Yung madaldal, masiyahin at puno ng magagandang plano sa buhay. Sa sobrang saya ko noon ay halos magtatalo na nga ako sa tuwa habang nagpapasalamat sa Diyos. Siguro na mga panahon na yun tumatalab na po ang gamot na iniinom ng asawa ko. Siguro ay nakatulong din ang mga ginawa ko para sa kanya.
Ano man ang rason ay masaya ako noon na bumalik na ang dating Apple na nagbibigay kulay sa buhay ko. Para nga pong walang nangyari dahil bigla-bigla ay meron ng mga nakalistang plano si Apple. Pinag-leave nga niya ako sa trabaho para magbakasyon kami bilang isang buong pamilya. Kung dati ay ang mga kaibigan niya ang dumadayo sa bahay, ngayon ay si Apple na mismo ang lumalabas para kitain ang mga kaibigan niya. Maging mga kamag-anak nga niya na matagal na niyang hindi nakukumusta ay binibisita na rin niya. Nang buong linggo na yon ay nilinis ni Apple ang buong bahay, Papa Dudut. Ang mga damit at ilang gamit na hindi niya ginagamit ay pinamigay na niya sa charity at ilang kakilala. Ibinenta rin niya ang ilang assets niya para raw sa future ng mga anak namin. Sa buong linggo na yon ay naging busy si Apple na para bang bumabawi sa mga buwan na nawala siya sa wisyo. Papa Dudut, sinamahan ko rin siyang tapusin ang mga K-drama na nasimulan niya kahit na wala po akong maintindihan sa mga ito. Lahat ng gustong gawin ni Apple ay sinusuportahan ko at nabuhay muli sa akin ang pag-asa na bumalik siya tulad ng dati. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, ang kasiyahan na nararamdaman ko ay panandalian lang pala. Habang nasa trabaho ay bigla akong nakatanggap ng tawag na nasa ospital daw ang asawa ko. Papa Dudut, tumanon siya sa isang construction site na halos 4 na palapag ang taas. Nasa kalagitnaan ako noon ng trabaho, Papa Dudut, nang makatanggap nga ako ng tawag mula sa bahay. Ang kasambahay namin ang nagkwento sa akin kung ano ang nangyari kay Apple matapos tawagan ng mga pulis ang telepono sa bahay upang ibalita ang nangyari sa misis ko. Dali-dali akong nagpunta sa ospital kung saan ay itinakbo si Apple. Nasa operating room na noon ang asawa ko nang makarating ako at ayon sa doktor na rumisponde sa kanya ay ilang segundo raw na tumigil ang pagtibok ng puso nito. Pero agad din namang na-revive si Apple. Nadali raw ang ulo nito at nagkaroon ng ilang fractured sa buto. Pero ang pinakamalala sa lahat ay naapektuhan ang spinal cord ni Apple. Inamin sa akin ng doktor na kahit daw makasurvive si Apple ay magiging lantang gulay na raw siya. At habang buhay ng sasalay or sasalang sa mga makina. Wala na akong pakialam noon, Papa Dudut, kung ano man ang kalabasan ni Apple. Basta ang panalangin ko na lamang ng mga oras na yon ay makasurvive siya, lumaban siya at mabuhay. Ayon sa yaya namin, kung kanino nagpaalam si Apple ay wala naman daw nangyaring problema ng araw na yon. Masaya pang araw na nagpaalam ang asawa ko sa mga bata bago ito lumabas na ang sabi ay may bibisitahin lang daw. Ayon naman sa mga pulis ay bandang alas 3 daw ng hapon nang makita ng ilang residente si Apple sa tuktok ng ginagawang gusali bago tuluyang tumanon. Walang gawa ang mga trabahador noong araw na yon kaya malayang nakapasok sa loob ng building si Apple. Papa Dudut, sa awa ng Diyos ay nakasurvive si Apple ngunit comatose siya. Sobrang epekto nito sa akin at nawalan ako ng focus sa trabaho at medyo napabayaan ko ang mga anak ko dahil ang buong atensyon ko noon ay nasa pagpapagaling ni Apple, Papa Dudut. Malapit na ako noong mawala ng pag-asa dahil isang buwan na ang lumipas ay wala pa ring nagbago sa estado ng asawa ko. Ano bro? Kumusta na? Ano nang balita kay Apple? Wala pa rin eh. Wala pa rin pagbabago. Kapit lang bro. Malalampasan nyo rin to. Sa totoo lang, sobrang hirap na ako eh.
Ang hirap kumapit kapag paubos na yung mga makakapitan mo. Sobrang exhausted na ako, bro. Pagod na ang katawan at isip ko. Hindi ko na alam kung paano ko hahatiin ang sarili ko para sa mga anak ko, kay Apple, pati na rin sa trabaho ko. Siguro, i-prioritize mo na lang muna yung mga bagay na kailangan mo ngayon. Priority ko naman si Apple. Asawa ko siya eh. Oo nga, nandun na ako bro. Pero ang ibig kong sabihin, may mga tao na kailangan ka sa kasalukuyan. Tulad ng mga anak mo. Kailan mo ba sila huling nakasama ng maayos? Baka mamaya sa sobrang pagkalapit nila sa yaya nila, mas yung yaya na ang ituring nilang magulang kesa sayo. Yung mga trabador mo sa shop mo, na-check mo na ba kung okay pa sila? Kung may problema ba o kung ano man? Yang sarili mo. Nasubukan mo na bang humarap sa salamin simula nung ma-ospital si Apple? Tingnan mo nga. Nangangayayat ka na. Kaya nga ako kumuha ng yaya para may magbantay sa mga bata, di ba? Kaya ako nagdagdag ng tao sa shop kasi alam ko hindi ko sila masasamahan sa ngayon. Wala na akong paki sa itsura ko. Ang mahalaga sa akin, ang kapakanan ng asawa ko. Mag-isa lang siya eh. Wala siyang kasama. Gusto kong maramdaman niya na nandito pa rin ako. Naghihintay sa pagbabalik niya. Oo na, ikaw na ang dakilang asawa. Pero nag-aalala lang naman ako sa'yo. Baka mamaya ikaw naman ang isugod sa ospital niyan. Sobrang ngarag na yung itsura mo. Oh. Alam mo bro, si Apple bantay sarado yan ng mga doktor sa ospital. Kaya magtiwala ka lang sa kanila. Hindi naman nila pababayaan ang asawa mo eh. Subukan mo ring magpahinga. Kung bakit ba kasi nangyari sa amin to? Sabihin mo nga sa akin bro, nagkulang ba ako? Masyado ba ako nagpapakabisi sa trabaho? Napabayaan ko ba ang asawa ko kaya na-depress siya? Hindi ko na alam ang isipin ko eh. Hindi ka naman naging pabayang asawa eh. Sus, kung ikukumpara mo ang sarili mo sa akin, walang-wala ako sa kalingkingan mo. Maswerte nga si Apple, ikaw na pangasawa niya eh. Huwag mong pagdudahan ng kakayanan mo bilang asawa. Dahil alam kong mabuti kang padre de pamilya. Nung nasa kalagitnaan si Apple ng pinagdadaanan niya, hindi mo siya pinabayaan. Nakita ko ang lahat ng sakripisyo mo para sa kanya, kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Dapat nga hindi mo rin tinatanong sa isip mo kung ikaw ba ang nagkamali. Akala ko okay ng lahat. Alam mo yun, bumalik na siya sa dati niyang sigla eh. Ang saya-saya niya nito mga nakarang araw tapos ganito pala mangyayari. Naalala mo pa ba yung kababata nating si Andrew? Yung sobrang broken-hearted tapos hindi niya matanggap na ipinagpalit siya ng girlfriend niya kaya siya nagpaka… Huwag mo na ituloy bro. Oo, naalala ko. Nagpainom pa nga siya nun. Sabi niya tanggap niya na lahat. Kala natin naka-move on na siya. Yun pala, kinaumagahan. Nabalitaan na lang natin na wala na siyang buhay. Sa totoo lang naiinis ako sa mga ganong tao eh. Bakit? No offense bro ah, pero para sa akin masyado silang makasarili. Hindi nila iniisip yung mga tao nagmamahal sa kanila. Gusto nilang takasan ang mga problema nila. Pero ang hindi nila alam, ipinapasa lang nila yung mga problemang yun sa mga taong totoong nagmamahal sa kanila. Hindi rin naman kasi natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila eh. Madali magsalita kasi wala tayo sa katayuan nila. Pero wala rin sila sa katayuan natin. Hindi rin nila alam kung anong mararamdaman natin kapag nawala sila. Tulad sa'yo. Naisip ba ni Apple kung anong mangyayari sa'yo kapag nawala siya? Sa mga anak niyo na mawawalan ng nanay pag nagkataon? Kaibigan ko kayo ni Apple. Pero hindi ako pabor sa ginawa niya. Hindi yun ang sagot. At kailanman hindi magiging solusyon ng pagsasayang ng buhay. Kung mas binigyan pansin ko lang sana ang kalagayan niya, hindi ito mangyayari. Dapat hindi na lang ako pumayag na itigil niya ang pag-inom niya ng gamot eh. Dapat hindi ako naging kampante. Nangyari na ang mga nangyari bro. Ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat. Huwag kang mawalan ng pag-asa pero sana huwag mo rin pabayaan ang sarili mo. Sigurado ako na hindi rin gusto ni Apple na makita ka nagkakaganyan. Kakayanin ko to bro. Salamat. Bro, hindi lang si Apple ang kailangan lumaban. Dapat ikaw rin. Para sa kanya at para sa mga anak niyo. Papadudot, mahirap panoorin ang pinakamamahal mong tao na buhay pero wala namang malay. Humihinga man at tumitibok ang puso pero ang lahat ng ito ay nakasalalay lamang sa iba't ibang makina na nakakabit sa kanyang katawan. Ang sakit-sakit sa damdamin sa tuwing pinagmamasdan ko siya. At mas malala pa rito ay hindi ko alam kung kaya pa ba niya
kung lumalaban pa ba siya o sadyang ayaw na talaga niyang tumuloy pa. Sa sumunod na araw ay dineklara na pong brain dead si Apple. Ang sabi sa akin ng doktor ay wala na siyang chance na mabuhay dahil hindi na gumagana ang kanyang utak. Tanging life support na lamang ang nagpapahaba ng kanyang buhay at kapag itinigil na ito ay tuluyan nang mamamaalam si Apple. Hindi ko na alam ang mga sumunod na sinabi ng doktor ng oras na yon dahil umiikot na ang isipan ko noon sa binitawan nitong salita na wala ng tsansang mabuhay ang pinakamamahal kong asawa. Sa kabila ng mga sinabi ng doktor ay hindi pa rin ako bumitaw, Papa Dudut. Nagdarasal ako minuminuto at humihingi ng kahit na anong milagro. Kahit ano, Papa Dudut, mahirap kasing pakawalan ng isang taong tumitibok pa ang puso pero dahil na lamang ito sa makinang nakakabit sa kanyang katawan. Mahal na mahal ko ang asawa ko at kung maaari lamang ialay ko ang aking buhay kapalit ng sa kanya ay gagawin ko. Desperado na ako at nawawala na ako ng pag-asa, Papa Dudut. Oh bro, napadalaw ka. May problema ba? Wala naman. Busy ka ba? Kailangan ko sana na makakausap. O sige, pasok ka muna, pasok. Salamat. Wala naman akong ginagawa. Katatapos ko lang maglinis ng motor. Mag-isa ka lang? Asan misis mo? Nag-grocery kasama yung mga bata. Ano bang meron? Paupo ka muna. Nagmerienda ka na ba? Gusto mo ba na makakain? May inom? Hindi na, thank you. Ano nang balita kay Apple? Wala na raw talagang pag-asa eh. Brain dead na siya. Tumigil na raw mag-function yung utak niya. Life support na lang talaga ang bumubuhay sa kanya. Ay, ano nang gagawin mo ngayon? Binigyan ako ng option ni Doc. Pwede ko raw i-prolong yung life support niya, pero wag na raw kaming umasa. Ano raw ang mangyayari kapag tinigil niyo yung life support? Kapag nag-decide na ako na itigil na yon, hindi na gagana yung ibang organs ni Apple, tulad ng puso. Ganun na ba kalala? Bro, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang hirap ng sitwasyon ko ngayon. Ano bang kasalanan ko? Bakit ako binigyan ng ganito kabigat na problema? Ang hirap-hirap, bro. Bro, ano bang gusto mong marinig? Gusto mo ba yung opinion ko o gusto mo ng comfort? Kung ikaw nasa sitwasyon ko ngayon, anong gagawin mo? Magkaiba kasi tayo ng ugali eh. Ikaw, kilalang kilala mo na ako. Alam mo kung gaano ako ka-practical na tao, bro. Realistic ako eh. Kung ako ang nasa sitwasyon mo, hindi mo gugustuhin na magiging sagot ko. Hayaan mo na lang ba na mamatay ang asawa mo? Ang tanong, may chance pa ba na mabuhay siya? Profesional na mismo ang nagsabi na wala na talaga, bro. Kung baga, sinabi na sa'yo yung bad news eh. Nasa iyo na lang kung kailan mo yung tatanggapin. At kapag natanggap mo na, sa isang bagay lang din naman mauuwi ang lahat eh. Pero bakit ako? Hindi ako Diyos para mag-decide para sa buhay ng asawa ko. Paano kung magkaroon ng milagro? Paano kung biglang gumanda ang sitwasyon niya? Alam mo yun? Yan yung mga what if sa buhay natin. Pero willing ka bang i-risk ang lahat, bro? Alam ko na marami kang binabayarang bill sa ospital. Nilapitan ako ng kumpare nating si Jerome kahapon. Tinatanong kung kumusta ka na. Nakahiram ka pala ng pera sa kanya? Na-short ako sa pambayad ng bill sa bahay eh. Inuna ko kasi yung hospital bills. Nahihiya naman ako na humiram sa mga magulang ko. Marami na silang nailabas na pera dahil sa akin eh. Diyan napapasok yung katanungan na hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa wala, bro. I-real talk na kita ah. Nagsusunog ka lang ng pera eh. Payong kaibigan. Huwag mo sanang mamasamain pero total. Tinatanong mo na rin naman yung opinion ko. Sasabihin ko na rin.
Medyo masakit to pero wala na si Apple. Medically, wala na siyang pag-asa. Pakawalan mo na siya, bro. Hindi ko kaya eh. Hindi ko pa kaya. Sa huli ikaw din naman na magdedesisyon yan eh. Wala ako sa lugar para sabihin kung ano ang dapat mong gawin. Pero kung ako ang nasa kalagayan mo, yun ang gagawin ko. Alam mo, napanaginipan ko nga nung isang araw si Apple eh. Ang sabi niya sa akin, lalaban siya. Hindi niya ako iiwan. Hindi niya iiwan ang mga anak namin. Nangako siya na babalik siya. Kaya ayoko pa siyang pakawalan eh. Kasi feeling ko may laban pa kami. Alam mo bro, yung mga panaginip na yan, gawa lang yan ng utak natin eh. Yan yung mga bagay na gusto mong mangyari na nagmamanifest sa panaginip mo. Ako, hindi ako nagpapaniwala sa mga ganyang bagay. Pero kung gusto mong gamitin yan para hindi ka mawalan ng pag-asa, sige lang. Basta lagi mong isipin bro kung ano ang kalalabasan ng bawat desisyon mo. Sa tingin mo bro, anong sasabihin ni Apple kapag nalaman niyang sobrang dami ng pera ang nagastos niyo sa ospital at palubog ka na ng palubog sa dami ng utang mo? Poproblemahin ko na lang yung mga utang na yan kapag nasolusyonan ko na ang kay Apple. Sa ngayon, magulo pa ang utak ko. Tingin ko, kailangan ko muna magpahinga. O siya, mauna na ako ha. Oh, uuwi ka na niyan? Oo, siguro. Hindi ko alam. Basta, parang gusto ko muna mapag-isa. Basta bro, kung kailangan mo ng tulong o makakausap, alam mo naman kung paano ako kukontakin. O sige na, magpahinga ka muna. Mag-iingat ka bro. Mahabang panahon ang pinalipas ko, Papa Dudut, bago ako nakagawa ng isang desisyon. Araw-araw ako noon na humihingi ng senyales sa Panginoon kung ano nga ba ang dapat na maging pasya ko. Kinausap ko na rin maging ang mga kapatid at ilang kaibigan ni Apple para hingin ang kanilang opinyon. Kung maaari lang po sana ay ipagpapatuloy ko ang life support ni Apple dahil walang sino mang asawa ang hahayaang ipamigay ang kanyang kabiyak sa kamatayan. Pero na-realize ko, Papa Dudut, na sa sobrang focus ko sa isang bagay ay marami na akong aspeto sa aking buhay na unti-unti ko nang napapabayaan. Tama nga ang sinabi ni Miguel na minsan ay kailangan nating magsakripisyo para sa ikabubuti ng lahat. Alam kong wala po akong karapatang mag-decide para sa buhay ng isang tao pero kinakailangan kong harapin ang realidad. Marami na rin po kaming nagastos para sa hospital bills ni Apple at kabi-kabilang utang ang ginawa ko noon at maging ang ipon namin ay nagalaw ko na. Kung ipagpapatuloy ko ang life support ni Apple ay baka maapektuhan na ang maging future ng mga anak namin dahil nagsisimula na kami noong malubog sa utang. Sa huli, masakit man para sa akin at sa lahat ng taong nagmamahal kay Apple ay kailangan ko nang magpaalam sa taong pinangakuan ko na sa hirap at ginhawa ay hindi ko siya iiwanan. Pinatigil ko na ang life support ng aking asawa. Isa na siguro yon sa mga desisyong ginawa ko na kailanman ay hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Pero kahit ganoon ay wala pa rin po akong babaguhin sa naging pasya ko, Papa Dudut. Noong nabubuhay pa si Apple ay hindi na niya kinaya pa ang bigat na kanyang dinadala. Hindi na siya masaya at nawala na siya ng ganang mabuhay, kaya ang tanging panalangin ko na lamang ngayon ay sana ay masaya na siya, ang asawa ko kung nasaan man siya ngayon. Sana ay nakamit na niya ang kapayapaan na ninanais niya. Papa Dudut, sa ngayon ay nananatili akong single father sa 2 kong anak na kasalukuyan ng nasa grade school. Kapos man kami ay pilit kong ginagawa ang makakaya ko upang magabayan ng maayos ang mga anak ko at mapanatiling masaya ang aming pamilya sa kabila ng lahat ng mga nangyari. Alam ko sa aking sarili na kahit na wala ng aking asawa, si Apple ay may ngiti na sa kanyang mga mata. Basta't masaya ang mga bata. Dito na po natatapos ang kwento ko sa inyo, Papa Dudut. God bless po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS 97.1. Ang inyong kapuso at kabarangay forever,
Rod. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Tayo ay ayaw sa mga taong buwisit sa buhay natin. Pero minsan taglay na pala natin yung ugali na kinakabwisita natin sa iba. Ikaw kapuso, ano-ano ang mga nakakainis mong ugali na pilit mo nang binabago? Dear Papa Dudut, hello po sa inyo at sa ating mga kabarangay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nadia. 29 years old at nagtatrabaho bilang sales representative sa kasalukuyan. Work from home po kami lalo nitong nag-quarantine. At aaminin ko na medyo naninibago talaga ako. Once na magbalik na nga kami sa opisina ay siguradong maninibago po ako. Pero alam ko nakakayanin ko naman at the end of the day. Papa Dudut, kay Jelly ko po nalaman na best friend ko ang tungkol sa programa ninyo na Barangay Love Stories. Hilig po kasi talaga niya ang makinig ng drama sa radyo. Nung una wala talaga akong interes kasi wala naman akong love life. Akala ko po kasi tungkol lamang sa pag-ibig ang topic ninyo pero noong minsan akong nakapakinig ng isang kwento tungkol sa buhay at sariling pagbabago ay na-inspire po akong sumulat, Papa Dudut. Hindi po ako perpekto at marami na rin po akong pagkakamali na nagawa sa buhay ko. Isa na nga po doon yung ugali ko na kung tawagin ng iba ay pagiging prima donna o paimportanteng tao. Bida-bida at feeling magaling. Hindi rin po ako humble noong araw kaya maraming tao ang talaga namang naiinis sa akin, Papa Dudut. Thankful na lamang po talaga ako dahil hindi po ako iniwan ni Jelly, lalo na noong nakipag-break sa akin ng first boyfriend kong si Nixon. Truth be told, malaking dahilan po noon ay ang pagiging toksikong tao. Nadya naman, hindi ka man lang ba muna makikinig? Ano ba kasing problema mo, Jelly? Kanina ka pa stress na stress dyan, samantalang nakuha naman natin yung deal dun sa client natin na nadaan sa konting kindat at pa-sexy. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Bakit late ka? Usapan natin 1 hour ahead para naman makapag-ready pa tayo. O bakit? Matagal na rin naman natin pinaghandaan ng meeting na yon, di ba? Ilang araw din tayong nag-overtime para sa presentation natin. Oo nga pero... Pero para pa rin kayong baguhan umasta. At palagi pa rin nanginginig yung tuhod nyo kapag kausap nyo na yung mga client natin. Ano ba naman yan?
Paano natin mabebenta ang serbisyo at produkto ng kumpanya natin kung pati yung simpleng presentation para kayong nasa high school kung kabahan? Sobra ka namang magsalita, Nadja. Totoo naman Aminin na nating pare-pareho kayong mahihina ang loob. Akong ginagawa niyong spokesperson palagi kaya nasasanay kayong ganyan. Walang asenso sa posisyon niyo. Kaya napapaisip tuloy ako Kung magiging katulad niyo lang ang mga member ko, baka magreklamo na ako niyan sa management. Bakit ba kasi sila nag-hire ng mga taong hindi naman qualified sa position nila Uy, hindi na natin kailangan umabot sa ganung point. Sa susunod kasi, bago mo ako sitahin, isipin mo muna ng 1,000 beses kung tama ba ang gagawin mo kasi sa huli, ikaw din ang mapapahiya. Alam mo, Jelly, kasasama mo sa mga pulpul natin ka-opisina, nagiging katulad ka na rin nila mag-isip. Ano kung bakit may bago tayong kliyente ngayon? So, ibig sabihin, kumpara sa inyo, mas malaki pa rin ang nagawa ko. Kaya sige, sabihin mo, ano pang problema niyo sa akin? Teka, huhulaan ko. Naiinggit kayo sa akin, no? Ano ka mo? Saan naman ang galing yan, Nadja? Dahil mas pinatunayan ko lang na magaling talaga ako, na deserving ako sa posisyon ko at wala kayong karapatang magalit o mag-inarte sa narating ko dahil pinaghirapan ko naman to. Hindi ba halata? Kahit nung pa mang nag-aaral tayo, aware ka ng palaban talaga ako at hindi papatalo? Hindi naman tungkol sa bagay na yan ang punto ko kaya kita kinakausap. Ang akin lang, may mga napapansin ng mga kasamahan natin sa opisina tungkol sa ugali mo. Ano na naman ang sinasabi nila? Madalas kanilang topic kapag nag-uusap sila kasi masyado ka raw pabida at filingera. Tapos kung hindi nga mga boss natin, sarili mo lang daw ang pinakikinggan mo. Ni hindi ka nga raw marunong makisama o makinig sa opinyon ng iba, kaya naman natatarayan at namamalditahan sila sa'yo. Pero syempre, sinasabi ko na hindi totoo yun. Kaya lang, dahil sa ugali mo ngayon, lalo silang nagagalit sa'yo. Wala akong pakialam kung magalit kayong lahat sa akin. Basta kilala ko ang sarili ko at wala akong ginagawang mali. Kung meron man, wag na kayong umasang magsusorry ako sa inyo dahil hindi nyo deserve yon. Alam mo, sabihin mo sa lahat ng mga taong naiinggit sa akin na subukan mo na nilang pantayan ang level ko bago nila ako pagsalitaan ng ganyan. Kasi sila ang magmumukhang kawawa. Kung sa bagay, ang mga taong talunan, madalas kapwa nila ang pinag-uusapan nila kasi hanggang dun na lang ang kayang ma-reach ng mga utak nila. Sige na, bumalik ka na sa table mo. Aalis na ako. Lalo lang ako nabubwisit sa pagmumukha mo. Teka, sandali. Saan ka pupunta? Magla-lunch, Pero ayaw kitang kasama kasi naiimbierna na ako sa'yo. Hindi lang araw ko ang sinisira mo pati ganda ko. Masyado kang mapapel. Papadudot, alam ko na marami sa ating mga kabarangay ang magtataas ng kilay o baka mainis pa nga sa ugali ko. Hindi ko po sila masisisi kasi may pagkamayabang naman talaga ako. Hindi ako perpekto pero perfectionist po akong klase ng tao. Kaya lang yung paraan ko ng pagkukorek sa mga tao ang hindi na po makatao. Yun kasi yung madalas sabihin sa akin ng best friend kong si Jelly na noong una ay hindi ko naman masyadong pinagtutuunan ng pansin. At madalas ko pa nga pong ikinagagalit yon, papadudot. Nang makagraduate ako ng college ay hindi po ako nahirapang makahanap ng trabaho na may kinalaman sa kursong kinuha ko. Tapos, masaya din ako dahil kasama ko doon ang best friend ko. Nang pareho kaming maregular ni Jelly sa kumpanyang pinapasukan namin ay mabilis akong umangat sa posisyon at napag-iwanan ko po siya. Sa katunayan, sa loob ng 8 buwan, ako na ang team leader ng grupo namin. Sino to? Si Mama talaga. Hanggang ngayon po ba, hindi pa rin nakasave number ko dyan sa bagong phone nyo? Si Nadja to. Nasaan ba kayo? Ba't parang ang ingay naman yata ng background nyo? Nandito sa mall. Kasama ang mga tsahin mo. Ay, grabe.
Ang sakit-sakit ng paa ko kaiikot. Naghahanap kami ng makakainan. Eto, hinihintay namin yung order namin. Kung kasama niyo po si na tita, ibig sabihin marami na naman kayong pinamili niyan? Oo! Naku, ang daming magagandang damit at sapatos dito. Hindi ko na naman napigilan ang sarili ko na bumili. Pero ma, di ba marami pa naman kayong damit at sapatos? In fact, bago pa yung mga karamihan doon. Last week niyo lang yata binili nung nagbigay ako ng sweldo sa inyo. O ano naman kung last week pa? Bakit kasalanan ko ba na nakakita ako ngayon ng magagandang damit at sapatos tapos gusto kong bilhin? Ang akin lang po, baka maubusan na naman kayo ng pera. Diba ganun din po yung nangyari sa inyo noon? Wala na kayong pambili ng gamot nyo kung kailan naman emergency? Anong gusto mong palabasin? Tipirin ko ang sarili ko, ganun ba? Ay, ma, hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Hindi raw. Pero tignan mo nga yung tono mo. Kinokonsensya mo ako. Tsaka ano naman kung lumabas-labas ako at mamili? May pambili naman ako. Hindi ko naman inuutang yung pambili ko sa mga to. Teka nga, kaya ka ba ganyan magsalita kasi sinusumbatan mo ko na pera mo ang ginagastos ko? Akala ko ba akin na yon kapag pinadala mo? Ibig sabihin, ako ang bahala kung paano ko yung gagamitin. Wala naman po akong sinasabing ganyan. Concerned lang po ako sa inyo. At the same time, gusto ko rin po kayong kamustahin kaya ako tumawag. Hindi po ako tumawag para makipag-away sa inyo. Ang ayos-ayos ko rito kanina bago ka tumawag. Kanina pa ako lang na masakit ang kinabubwisitan ko. Ngayon pati ikaw na rin. Ewan ko sa inyo, ma. O ano ba kasi talaga ang dahilan? Bakit ka ba tumawag? Hindi ko po alam kung sasabihin ko pa ba o bababaan ko na lang kayo ng telepono. Nakakawala po kayo sa mood eh. Naku, Nadja. Napakadrama mo talaga. Sabihin mo na lang kasi bago pa dumating yung pagkain namin. Ay, yung tungkol po sa work ko. Ibabalita ko lang po sana na na-promote ako. Ako na po ang team leader ng sales group namin. Ganun ba? Maganda yan. Ibig sabihin, tataas rin ang sweldo mo? Ba't nyo naman natanong kung tataas ang sweldo ko? Ay naku, Nadja. Ewan ko ba naman kung totoong matalino ka. Kasi kung matalino ka, sana nahahalata mo na gusto kong magpadagdag dun sa perang pinapadala mo. Ngayong ka mo na na-promote ka sa trabaho at tataas ang sweldo mo, baka naman gusto mong dagdagan yung perang binibigay mo sa akin. Kawawa naman kami ng papa mo eh. Kulang na kulang ang binibigay mo. Mabuti pa yung kuya mo dati. Lagi may pasobra kung magbigay. Sayang nga lang at nag-asawa na. Nahaharang na tuloy ng misis niya yung padala niya para sa amin. Ay, mawalang galang na po. Pero sa pagkakaalam ko, wala naman pong sinabi sa akin si Papa na kinukulang ang budget nyo. Kayo lang po ang magastos sa inyong dalawa kaya nauubos ang perang padala ko. Bastos kang bata ka! Sige na po, bigla ako napagod kausap kayo. Ibababa ko na po ang phone. Ingat na lang kayo pag-uwi. Nakakairita! Meron po akong kuya Papadudot at siya po ang naging role model ko. Magaling din kasi siya sa klase at bukod doon ay mahusay din siyang tumugtog ng instrumento. Sa aming magkapatid ay siya rin po ang paborito ni Mama. Wala naman pong favoritism at pantay-pantay ang pagmamahal sa amin ng papa namin. Kaya nga nang makapag-asawa si kuya bagaman nag-share pa rin siya sa bahay ay ako na po ang sumalo ng lahat ng mga gastusin namin kasama ang maintenance na gamot ng mga magulang ko. Masakit po para sa akin na kahit na ginagawa ko naman ang lahat na makakaya ko para maging katulad ni kuya, ay hindi pa rin po ako paborito ni Mama. Hindi po siya ganong kalambing sa akin o ka-proud sa achievements ko noong nag-aaral pa ako. Basta nag-i-exist lamang ako pero simulat sa pool malayo na po talaga ang loob niya sa akin. Neto ko na lang nalaman ang dahilan kung bakit matapos ko silang maabutan ni Papa na nag-aaway, ako po at ang pagiging anak ko sa labas ang pinagtatalunan nila ng mga oras na yon. Ang mga kwento ng pag-ibig,
kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Wala po akong pinagsabihan kahit na si Jelly na anak lamang po ako sa labas ni Papa. Pero pagkatapos ko pong malaman yon ay yun din ang turning point kung bakit ako umalis sa amin at nag-rent na lamang ng apartment. Ilang buwan ko rin pong hindi kinontak ang mga magulang ko pero dahil sa pakiusap ni Kuya ay nabigyan daan sa puso ko ang pagpapatawad. Oo, Papa Dudut. Pinatawad ko na si Papa dahil sa pagkakamali niya noon nang babae siya. Kaya nga para po makalimutan ko ang pinagdadaanan ko ay mas nagpakabisi na lamang po ako sa trabaho. Kulang na lang noon ay sa opisina namin ako tumira dahil kapag umuwi ako sa apartment ko ay nalulungkot lamang ako. Pero kahit na palagi ako nasa opisina kahit na day off ko ay wala pa rin po ako naging kaibigan o kasundo sa mga katrabaho ko bukod kay Jelly. Pakiramdam ko ay wala namang makakaintindi sa akin kaya mas gugustuhin ko na lamang na mag-isa. Ayoko rin po na ipakita sa iba na mahina ako dahil hindi ko gusto na kinakaawaan ako. Pero nagbago po ang lahat ng yon nang makilala ko si Nixon. Bagong recruit siya noon sa sales team namin bagaman matagal na rin siya sa company. Hi Nadja, busy ka ba? Yeah, hindi mo ba nakikita? May ka-chat akong client. Grabe, ang sungit. Break natin, di ba? Awat muna sa pagtatrabaho. Ay, bakit ba ang kulit mo, Nixon? Istorbo ka eh. Pasensya na. Ikaw naman kasi, sinin mo lang yung chat ko sa'yo kaninang umaga. Ang dami mong chat, hindi ko na matandaan kung ano bang tinutukoy mo. Huwag ka nang magalit. Sige ka, magkaka-wrinkles ka kaagad. Alam mo ang corny mo. Pasalamat ka may itsura ka kasi kung hindi, baka hindi na rin kita kinakausap ngayon. Ano ba yung sinasabi mong chat mo na hindi ko nireplyan? Sabihin mo na para matapos na. Ano kasi, yayayain sana kita mag-dinner mamaya. Ano? At bakit? Kasi I like you. Pwede ba? Tigilan mo nga ako sa kalokohan mo. Hindi ako nagloloko. Walang halong kalokohan ng confession ko na to, Nadja. Alam ko, busy kang tao at posible na i-reject mo ako. Pero gusto ko pa rin subukan. Bigyan mo lang ako ng chance na patunayan sa'yo na deserving ako. Na deserving ako sa atensyon mo. At papatunayan ko yon sa pamamagitan ng isang date. Hindi mo ba ako talaga titigilan? I'm sorry pero maiirita ka lang kung ite-turn down mo ako. Kasi patuloy lang kitang kukulitin hanggang sa pumayag ka. Sige, kung papayag ako, paano kapag hindi nag-work? Paano kapag wala tayong spark? Eh di titigilan na kita. Promise. Please, Nadja. I really like you. Promise, hindi ka magsisisi sa date natin kung sakaling pumayag ka. I-spoil kita. Tatratuin kita na parang prinsesa. Aba, dapat lang. Wag na wag mo akong dadalhin sa mumurahing restaurant kasi lalayasan talaga kita. Hindi bagay sa ganun ang isang tulad ko. Naman, matagal ko nang pinagandaan kung saan kita dadalhin. Sisiguraduhin ko na matutuwa ka at hindi ka magsisisi. Pero teka, ibig sabihin ba niyan? Pumapayag ka nang lumabas mamaya kasama ako? May choice ba ako? Eh siguradong hindi ka titigil sa pambubwisit sa akin pag di kita pinagbigyan. So, yes. Alright! Thank you sa chance, Nadja. Hindi ka magsisisi. Papadudot, gwapo po si Nixon, matangkad at matikas ang kanyang pangangatawan. Simula nang pumayag ako makipag-date sa kanya ay aaminin ko na na-impress niya ako, Papadudot. Naging close kami at hindi nagtagal ay nagsabi siya sa akin na gusto niya akong ligawan. Nang mga panahon na yon, pakiramdam ko ay lumulutang po ako sa ulap. Wala pa rin naman po kasi akong nagiging boyfriend since high school at college dahil nag-focus po ako sa pag-aaral ko.
Kaya nga matapos dumating ni Nixon sa buhay ko ay na-excite po ako, Papa Dudut. At matapos ko siyang sagutin ay aaminin ko na feeling ko nagkaroon na ako ng kakampi at nadadivert ng relasyon namin ang atensyon ko sa pamilya ko. Kaya lang dahil sa strong personality ko ay nadodominate ko po si Nixon, Papa Dudut. Noong una hinahayaang ko lamang po na siya ang magdala ng relasyon namin. Pero nang tumagal, pakiramdam ko ay nagiging boring na pag magkasama kami. Hindi ko alam kung naging komportable na lang ba siya at hindi na rin po siya masyadong nag-e-effort. Ang isa pa sa pinakaayaw ko ay yung hindi consistent niya. Simula noon ay madalas ko na pong awayan si Nixon at simpleng bagay, ginagawan ko ng isyo kaya nauwi kami sa pag-aaway. Bumalik yung ugali kong may pagkamaldita at masakit magsalita, Papa Dudut. Kaya aminado ako na madalas kong mainsulto at matapakan ang pagkalalaki ng boyfriend ko, Papa Dudut. Oh, bakit naman parang sinigang yung mukha mo? Ang asim ha? Sino ba kasi ang kachat mo? Si Nixon ba? Malamang. Sino pa nga ba? Ay nako, ang sungit talaga nito. Nagtatanong lang naman ako eh. Napaka mo talaga kahit kailan, no? Kakainis naman, hindi na ako sinagot. Uy, may LQ sila. Pwede ba, Jelly, manahimik ka dyan? Baka sa'yo ko pa mabaling tong inis ko, masakal lang kita. Grabe ang harsh mo. Teka, ano ba kasi yung pinag-awayan ninyo ni Nixon? Harmless question lang, Nads ha. Baka mamaya sabihin mo ang chismosa ko. Malapit ko na ngang sabihin yun. Kilalang kilala mo na talaga ako, no? Siyempre, kabangayan na kita since nag-aaral tayo, no? Ako lang ang dakilang si Jelly ang nakatatagal sa ugali mo. Diba? Totoo naman yon. Eh teka nga, ano ba kasi yung nangyari sa inyo? Baka mapayuhan kita. Nag-away na naman kami ni Nixon. Pero feeling ko kasalanan ko kasi nagalit ako sa kanya. Di ba natatandaan mo? Na-mention ko na plano naming umalis na kaming dalawa lang? Nagkataon na marami siyang free time kaya siya ang pinag-book ko ng hotel namin. Kaya lang, mali naman yung room na nakuha niya. Hindi na raw ba pwedeng ipakancel o papalitan? Hindi na kasi occupied na yung kwarto na gusto ko. Sayang, yun pa naman yung maganda. Kaya yun, nawalan na tuloy ako ng ganang ituloy yung alis namin. OMG, Nadja! Ibig sabihin wala na? Hindi na kayo tuloy ni Nixon nang dahil lang dun sa kwarto na hindi mo nakuha? Hindi lang yun basta tungkol sa kwarto, no? Si Nixon kasi hindi makaintindi. Malinaw naman yung instruction ko sa kanya at sinabi ko na gusto ko talaga yung room na yon. Excited na nga akong umalis kaso nangyari naman to. Tanda ko pa na sabi niya ayos lang daw na hindi namin nakuha yung kwartong gusto ko kasi marami pa namang ibang ganon. May ganyang eksena rin siya nung nag-date kami nung nakaraan. Hindi siya nakapagpa-reserve dun sa restaurant na gusto ko sanang kainan namin. Ang ending, kumain na lang kami sa kung saan. Ay, alam mo habang tumatagal, napapansin ko nagiging ayos na sa kanya na mairaos lang yung mga special moment namin. Kaya naman naiinis talaga ako, Jelly. Sa mga date namin, feeling ko parang sumasama lang siya. Walang effort, hindi man lang mag-suggest. Alam ko wala ka pang jowa, pero bilang babae, alam ko na gets mo ko. Aray ko naman sa walang jowa Konting preno naman. Dire-diretso ka magsalita eh. Ay, sorry naman po. Alam mo, kalmahan mo lang kasi. Masyado ka natitrigger kaya lumalabas na naman yung pagiging maldita mo eh. Huwag mo masyadong awayin si Nixon dahil baka lalo lang kayo magkalabuan. Sige ka. In fairness naman kasi dun sa tao na pagtsatsagaan niya yung ugali mo. Bakit? Masama ba na gustuhin ko maging perfect ang lahat sa amin ni Nixon? Siyempre, hindi masama yun. Kaso baka nakakalimutan mo, walang perfect sa mundong ibabaw, no? Baka saka pipilit mo na mag-adjust si Nixon sa gusto mong maging siya, magsawa yung tao at makipaghiwalay na lang sa'yo. Ikaw din, baka ending ngumawa-ngawa ka dyan. Kaya nga kung ako sa'yo, isihan mo lang, cool ka lang, huwag kang palaging galit.
Kunin mo na nga yung phone mo at tawagan mo siya. Mag-sorry ka. Ba't ko gagawin yun? Ako ang babae. Siya ang dapat mag-sorry. Gagawin mo yon dahil mahal mo siya. Hindi dahil kung sino ang tama. Kaloka ka. Hindi po ako yung tao na mahilig humingi ng sorry kapag may nasasaktan akong ibang tao, Papa Dudut. May ugali ako na pinapangatawanan ko na lamang yung kasalanan kahit na mali ako. Mabuti na lamang at nababalanse ko ang ugali na yon dahil nandyan ang best friend kong si Jelly para laging magpaalala sa akin ng mga bagay-bagay. Hindi naman po talaga ako pinanganak na masamang tao. More of a defense mechanism ko na lamang yon para hindi ako samantalahin ng iba. Kaya nga ng araw na yon ay kinuha ko ang phone ko katulad ng sinabi sa akin ni Jelly at tinawagan ko si Nixon. Kaya lang Papa Dudut, cannot be rich ang boyfriend ko. Naisip ko na baka nagtatampo pa rin siya sa akin kaya hindi niya ako gustong kausapin. Kahit masakit. Alam ko na kasalanan ko naman kung bakit niya yon nararamdaman at karapatan din niya na umiwas sa akin pansamantala. Umasa na lamang talaga ako na maayos ang relasyon namin sa lalong madaling panahon, kaso nga lang nagkamali po ako. Sabado po nang magkatampuhan kami, hindi ko kinontak si Nixon ng buong araw ng linggo dahil gusto ko siyang makahinga. Kaya nga lang, nang dumating ang araw ng Lunes ay napansin ko na lamang na hindi na siya ganon ka-sweet. Yun naman pala meron na siyang ibang babaeng pinopormahan at mas pinagtutuunan niya ng pansin. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! First boyfriend ko po si Nixon, Papa Dudut. At masakit sa akin ang napipinto naming paghihiwalay sakaling hindi namin maayos ang relasyon namin. Pero dahil edukado akong tao at wala sa bukabularyo ko ang pakikipagbasagan ng bungo ay hinayaan ko na lamang po ang boyfriend ko na makipag-flirt sa iba. Sa katunayan, nagpatay mali siya na lamang ako at nagpaka-busy sa trabaho. Kahit na deep inside ay gigil na gigil akong masakal, yung babaeng mukhang walang kamalay-malay na taken na si Nixon. Sa katunayan, pati si Jelly ay napansin na rin ang pagiging invested ni Nixon sa babaeng yon. At may isa sa ilang beses na ring lumapit si Jelly sa akin para sabihin ang nakikita niya. Pero wala akong imik noon, Papa Dudut. Bagay na naiintindihan naman ni Jelly kaya tinigilan na lamang niya ang pangungulit sa akin. Nang araw na yon ay hindi rin ako niyaya ni Nixon na mag-lunch kasabay niya. At hanggang mag-uwian ay wala pa rin siyang planong kausapin ako. Doon ako na-bother, Papa Dudut, at naglakas loob na habulin siya para kausapin. Nixon, sandali, ano ba? Wala ka ba talagang balak hintayin ako? Ano ba kasing kailangan mo? Hindi mo ba nakikita na uuwi na ako? Wow! Bakit ganyan ang tono mo? Ikaw pa tong galit? Sinong hindi magagalit? Ang kulit mo. Sinundan mo pa talaga ako Hindi pa ba malinaw sa'yo na gusto ko ng space? Pagkasama kita, nasasakal na ako. Sa totoo lang, Nadja. Pakiulit mo nga yung sinabi mo kasi parang nabibingi ako Diyan ka naman magaling. Kapag kasalanan mo, nagbibingi-bingian ka. Kaya masisisi mo ba ako kung mainis na lang ako bigla sa presensya mo? Pwede ba, Nadja? Huwag ka na munang lumapit sa akin. Hindi pa ba halata na ayaw muna kitang makasama? Ayaw mo lang ba talaga kasi nagtatampo ka? O baka naman ayaw mo kasi makakaistorbo ko sa inyo nung kalandian mong babae? Ano bang pinagsasabi mo? Sinasayang mo oras ko. Alis na ako. Sandali! Sinabi ko bang talikuran mo ako? Ano ba kasing problema mo? Ganyan ka na ba talaga kapraning? Malala ka na talagang babae ka. Ano bang akala mo sa akin? Pinanganak kahapon?
Alam ko kung anong nakita ko, Nixon. Alam ko yung mga panakaw mong tingin at haplos sa kanya. Yung mga pagbibiro mo habang kausap siya. Yung mga galawan mo, akala mo ba nakalimutan ko na ganun din ang ginawa mo sa akin noon? Sige, sabihin mo, sinong praning sa atin ngayon? Kapal ng mukha mo? Ganyan ka naman talaga eh. Mahilig kang gumawa ng dahilan para mag-away tayo. Napakapalingkera mo. Ah, palingkera ako? So ano ka? Santo? Ganon? Kapal mo? Ikaw tong harap-harapang niloloko ko? Ay, buwisit. Alam mo, Nadja, wala nang patutunguhan tong relasyon na to. Tapusin na lang natin ang lahat ng meron tayo para naman pareho na tayong matahimik. Ano? Anong sinabi mo? Sandali! Huwag ka naman ganyan, Nixon! Hindi ko naman sinasadya na awayin ka. Nagselos lang ako. Kasi nakikita kita na may ibang babaeng nilalandi. Alam ko nag-away tayo kaya nga binigyan kita ng space at time nung linggo. Hindi kita ginulo kasi yun din ang sinabi sa akin ni Jelly matapos mong di sagutin ang tawag ko. Tapos bigla ka na lang makikipaghiwalay sa akin ngayon? Huwag ka naman ganyan. Baka pwedeng pag-usapan muna natin to, please. Hindi ko alam kung pwede pa nating maayos ang relasyon natin. Dahil sa totoo lang, sawa na ako sa mga away natin, Nadja. Gusto ko na lang makipaghiwalay sa'yo para matahimik na ang buhay ko. Kaya pwede ba? Tutal, ikaw naman tong mahilig magmagaling sa relasyon natin. Hindi ka na dapat masyadong naapektuhan ngayon. Tanggapin mo na lang na ayoko na. At gusto ko nang tapusin ang lahat sa atin. Sige na, aalis na ako. Huwag mo na akong susundan. Baka mabwisit lang ako lalo sa pagmumukha mo. Nixon, please! Huwag mo naman gawin sa akin to! Huwag mo akong iwan! Babawi ako! Kung gusto mo ng space, sige, pagbibigyan kita! Hindi kita guguluhin ng ilang araw o kahit ilang linggo! Huwag ka lang makipaghiwalay sa akin! Please naman! Nakikiusap ako sa'yo, Nixon! Nixon, sandali! Huwag ka munang umalis, please! Please! Ano ba? Akala ko ba matalino ka? Pero bakit parang hina mo namang umintindi? Ayoko na nga sa'yo. Kaya nakikipaghiwalay na ako. Huwag mo na kasing gawing komplikado ang lahat. At wag mo na rin akong pilitin. Dahil kapag sinabi kong ayoko na. Mabuti na lamang at dumating si Jelly ng panahon na yon para tulungan akong makatayo at alalayang tumabi. Datay may pinagtitinginan na rin po kami ng mga tao, Papa Dudut. Pero hindi ko na po yun inintindi pa dahil nga sa iyak na lamang ako ng iyak. Niyakap na lamang ako ng best friend ko at pinatahan bago kami nag-decide na umuwi na sa apartment ko. Tapos ay doon po ulit ako humagulhol at nilabas ang lahat ng hinanakit at sama ng loob kay Nixon sa paghihiwalay namin. May punto na sinisisi ko ang sarili ko, Papa Dudut. Matapos isumbat sa akin ni Nixon na kasalanan ko kung bakit bigla na lamang siyang nagsawa sa akin at sa relasyon namin. Pero sinabi ni Jelly na mali pa rin na basta na lamang akong hiniwalayan ni Nixon at hindi muna sinubukang ayusin ang issue niya sa akin. Sa lagay, para niya akong iniwan sa ere. Hindi po ako pumasok sa opisina ng 2 araw dahil alam kong kalat na sa buong kumpanya namin ang nangyari sa amin ni Nixon. May point na natakot po ako at nahiya sa mga sasabihin ng ibang tao. Pero sa huli naisip ko na kung hindi ako magpapaka-profesional, lalo lang nila akong titingnan na mahina. Kaya kahit kabado at masakit pa rin ang kalooban na magkita kami ni Nixon ay tinatagang ko na po ang loob ko, Papa Dudut. Kaya lang sa ikalawang pagkakataon ay muli na naman niya akong sinaktan. Nang walang pagdadalawang isip niyang pinagsabi sa mukha ko kung gaano sila kasweet ng babaeng nalaman ko na nga lang na ipinalit niya sa akin. Halos hindi po ako makahinga ng araw na yon, Papa Dudut. Mabuti na lamang to the rescue ang kaibigan kong si Jelly at sinamahan ako maghapon. Nilibang ko din po ang sarili ko pansamantala para mawala sa isipan ko si Nixon. Aaminin ko na naging okay naman ako noon at sinabi ko sa kanya na huwag na siyang mag-worry dahil kaya ko ang sarili ko. Kaso pagdating ko sa apartment ay hindi pa nga ako nakakapasok sa pintuan ay umiyak na ako, Papa Dudut.
Kinagabihan, tinawagan ko si Jelly at pinapunta sa apartment ko dahil kailangan ko ng kasama at kaibigang maiiyakan. Saan ba ako nagkulang? Bakit ganun na lang niya ako kabilis na pinagpalit? Sige nga, Jelly, sabihin mo. Pangit ba ako? Nads, hindi ka pangit. In fact, ang ganda-ganda mo. Nagkataon lang na talagang gago yung si Nixon. Pambihira naman oh. Kala ko pa naman matino yung lalaki na yon. Isa rin palang Makati. Alam mo, hindi pa rin mawala-wala sa isip ko yung sinabi niya. Napalengkera daw ako kaya nagsawa na lang siya sa akin at sa relasyon namin. Sana pala nakinig na lang ako sa'yo noon. Sana ko naging best girlfriend ako kay Nixon. Hindi niya sana ako iiwan ngayon at ipagpapalit sa iba. Kaso nang dahil sa ugali ko, inayawan niya ako. Sa bagay, hindi naman bago yung maraming naiinis sa akin dahil nga toxic ako. Alam ko yun, pero wala naman akong magawa kahit gustong-gusto ko nang magbago. Naku naman, Nads. Nandun na tayo sa may pagka-toxic ka. Pero sino ba naman sa atin ang perpekto? Ako rin naman may nakakainis din na ugali. Pero kahit ganun, alam ko na nag-e-effort ka namang magbago. Nakikinig ka na sa akin. Hindi ka na katulad ng dati na mambabara na lang kagad o sarado para sa opinion at suggestion ng iba. Napansin ko na malaki talaga ang pinagbago mo nung naging kayo ni Nixon. Kaso syempre natitrigger ka pa rin. Bilang kaibigan mo, naiintindihan kita. Maraming beses na rin tayo nag-away kasi may mga pagkabastos talaga ang bibig mo. Pero may dahilan pa rin ako para manatili sa tabi mo at hindi sukuan ang friendship natin. Ay, alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo. Nararamdaman ko, Nads, may hindi ka kinukwento sa akin lalo na tungkol sa family mo. Kasi dati wala ka namang bukang bibig kundi sila eh. Pero lately, natigil na yun ah. Kaya medyo nagtaka ako. Hindi ako nagtanong kasi alam ko magsasabi ka naman pag ready ka. Tapos doon na rin nag-umpisa na maging busy ka sa trabaho natin. And at the same time, naging maldita ka. Nads, kung ano man yung pinagdadaanan mo, sana alamin mo rin na pwede ka mag-share sa akin dahil magkaibigan tayo, di ba? Oh, ba't ka naman biglang umiyak dyan? Tuloy ako naiiyak eh. Ikaw kasi ang dami mong sinabi tapos puro pa nakakaiyak. Ayos lang naman ako. Huwag kang mag-alala. Sira, ako ang best friend mo, no? Sa akin mo pa talaga sasabihing ayos ka lang kahit na hindi ka naman talaga okay. Nakita mo na ba yung sarili mo sa salamin? Mugto na yung mga mata mo sa kaiiyak. Tapos ang laki pa ng eye bags mo. Ang gulo-gulo rin ng buhok mo. Uy, marunong ka pa bang maligo? Sipahin kaya kita dyan. Gusto mo? Biro lang. Pinapatawa lang naman kita eh. Alam ko naman na ayaw mong kinakaawaan ka dahil nagmumukha kang mahina sa mata ng iba. Pero pwede mo namang ipakita sa akin yung mga... Yan. Kahit na sama ako sa'yo minsan. Kahit na marami akong sinabing hindi maganda sa'yo kapag nagagalit ako. Kapag mataas ang emosyon ng tao, mas nauuna mag-react ang dila niya kesa sa isip niya. May mga paraan naman para makontrol mong magalit sa isang tao. Halimbawa, pwede kang huminga ng malalim o hindi kaya bumilang hanggang 10 sa isip mo. Lahat ng bagay pwedeng pag-aralan, Nads. Hindi ka habang buhay na ganyan. Siyempre, kung mag-e-effort ka, malaking tulong yon para magbago ka. At saka dapat ko pa bang sabihin sa'yo ng paulit-ulit na magkaibigan tayo? Oo, nakakapikon ka at ang sarap mong kutusan pag may time. Pero alam ko rin kung gano'ng ka kabait.
Hindi lang talaga halata sa'yo. Kasi maladragon ka sa ibang tao pero para sa akin, para kang maamong tuta na may pusong mamon. Alam mo, ang dami mo talagang alam. Hindi, nagsasabi lang talaga ako ng totoo, no? Kaya nga, imbiyer na ako dyan sa ex mo dahil sa ginawa niya sa'yo eh. Feeling ko talagang nangati lang yan, tapos isinisi niya sa'yo ang pagiging taksil niya. Pabayaan mo na siya, Nads. Hindi mo siya deserve. Oo nga, masakit talagang maiwan. Pero isipin mo na lang, will ito ng Diyos para ilayo ka sa taong hindi para sa'yo. Alam mo, dalangin ko na lang na makilala mo yung lalaking hindi ka sasaktan at mamahalin ka ng higit sa naibigay ng Nixon na yan. Pero habang wala pa siya, ako muna jowa mo. Puro ka talaga kalokohan, Jelly. Bakit? Baka kaya siguro wala pa akong nagiging karelasyon dahil tayo talaga ang para sa isa't isa. Hoy, jackpot ka na sa akin, no? Ganda ko kaya. Tapos magaling ding... Hoy! Magluto! Tingnan mo to, ang dumi ng isip. Pinapatawa lang kita. Para kasing paksiw yung itsura mo Ang asim. Tik naman, makahampas, wagas. Nung nakaraan, sabi mo sinigang. Ngayon, paksiw naman. Akala mo di ka na mamuro sa akin, no? Napakapikon mo talaga kahit kailan. Papa Dudut, hindi naging madali ang pag-move on ko dahil si Nixon ang unang lalaking minahal ko. At kahit na hindi gaanong nagtagal ang aming relasyon ay marami po akong na-realize. Una, natuto akong pag-aralan ang hindi magandang ugali na taglay ko para alam ko kung paano ko ito babaguhin. Tapos, unti-unting sinubukan ko hanggang sa nakasanayan ko na nga. Siyempre, nasa tabi ko si Jelly along the process. Sinasamahan niya ako na umattend ang mga seminar tungkol sa anger management at kung ano-ano pa. That time, mas naintindihan niya rin, lalo ako, nang maikwento ko sa kanya ang pagiging anak ko sa labas. Hindi ko na po i-detalye ang current situation ng relasyon namin ng mama ko pero so far ay nakikita ko naman na unti-unti na niya akong natatanggap bilang anak. Matapos ko nga noong kausapin siya at umiyak sa harapan niya. Kaya kahit papaano ay masaya na rin po ako ngayon, Papa Dudut. Araw-araw ay pinipilit kong maging mas mabuting tao. Hindi lang para sa sarili ko kundi para na rin sa mga taong nakapaligid sa akin. Kinalimutan ko na rin ang pagiging primadona at ginagawa ko ng lahat na makakaya ko para maging mabuti sa kapwa ko. Papa Dudut, alam ko na mahirap sa ating aminin ang toxic traits natin pero naglakas loob akong sumulat sa inyo para ilahad ang kwento ko. Sana kahit papaano ay naka-inspire po ako ng iba na huwag pamarisan pa. Maraming salamat po and more power sa inyong programang Barangay Love Stories at sa chance na mapili ang storya ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Nadia. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.